Magandang araw po sa inyong lahat. Happy Monday po mga kapatid at mga ka-faith friend. Ako po si Seminarian Ariel Joshua Makatangay. Ito po ang ating pagninilay sa ika-27 ng Hunyo sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 8, mga talata 18 hanggang 22. Sa mabuting balita, may isang eskriba na lumapit kay Jesus. Gusto niyang sumunod sa kanya. Pero sinabi ni Jesus, ang mga asong gubat ay mayroong mga lungga, ang mga ibon ay may pugad, samantalang ang anak ng tao wala man lamang mapaghinga ng kanyang ulo. Sinabi pa ng gustong sumunod kay Jesus, hayaan niyo pong ilibing ko muna ang aking ama. Pero sabi ni Jesus, hayaan mong ilibing ng patay ang kapwa nila patay. Mga ka-faith friends, sa araw na ito ay binibigyan tayo ng ating Panginoon Diyos ng isang napakahalagang desisyon sa pagsunod sa Kanya. Ito yung tinatawag nating letting go. Letting go of the people, letting go of our achievement, letting go of our desires, letting go of the worldly allurements, in exchange of following the Lord. Ang mas mahalaga ay tayo ay gagawin nating priority ang Diyos. Kaya mo bang gawin priority ang Diyos? Kaya mo bang unahin ang Diyos kaysa sa inyong pamilya? Kaya mo bang unahin ang Diyos sa iyong karera? Kaya mo bang unahin ang Diyos kaysa sa iyong sariling pangarap? Kaya mo bang unahin ang Diyos sa lahat ng makamundong bagay? If your answer is yes, then you are ready to welcome the Lord. Mga ka-faith friend, may ibabahagi akong isang istorya na kung saan ay may isang bata na gustong pumasok ng seminaryo at nagsabi siya sa kanyang vocation director, nais ko pong pumasok sa seminaryo. At nagtanong ang vocation director, meron ka bang pamilya? Meron ka bang trabaho? Meron ka bang girlfriend? Meron ka bang mga nais mangyari sa buhay mo pa? At alam niyo ba ang naging sagot ng bata? Sa lahat? Wala na po, sabi nga ng bata. Alam niyo ba kung ano ang naging desisyon ng vocation director? Of course, hindi siya pinatuloy sa seminaryo. Marahil mga ka-faith friend, nagtataka kayo bakit hindi siya tinanggap. Wala na nga siyang pamilya. Wala siyang ibang hangad kundi ang magpari. Pero mga kapatid, ka-faith friend, ang tinitingnan po natin palagi dito ay ano po ba yung kaya mong iwan para sa Diyos? Kasi kapag wala kang iniiwan para sa Diyos, nagiging out of no choice ang ating Panginoong Diyos. Sana ang ating Panginoong Diyos ay sinusundan natin, not because we don't have any choice, but because Jesus is our only choice in life. Mga ka-faith friend, dito po natin makikita yung hamon sa atin ng Panginoong Diyos. Can you let go of everything for the sake of our Lord Jesus Christ? Sabi nga po sa isang kanta, letting go is just another way of saying I love you. Ito nga ba ang magagawa pa natin para sa Diyos? Sana mga kapatid, ka-faith friends, sa pang-araw-araw nating buhay, we may be wise enough to always prioritize kung ano yung pinakamahalaga, at ito ay ang Diyos. Hindi sinasabing talikuran natin ang ating pamilya, trabaho at makamundong bagay na tumutulong sa ating paglago. Ang sinasabi lamang po, put first God in our life and everything will follow. Mga kapatid, ka-faith friend, ito ang paalala ng mabuting balita ngayong araw na ito. Make God your priority and the Lord will make us also His priority. Hanggang dito na lamang, mga ka-faith friend, ang aking pagbabahagi. Naway may napulot kayong aral sa araw na ito. Para sa more update ng video, huwag niyong kakalimutang i-subscribe ang Facebook YouTube channel, i-download o mag-login o sign up sa www.faithbook.ph. Thank you po and God bless.